Punong abala si Vice President Sara Duterte sa pagbuo ng defense team ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso nito sa International Criminal Court o ICC. Ang lead counsel ng Pangulo, ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman. Nagtapos ng abogasya si Kaufman sa Cambridge University at humawak sa mga high-profile cases ng mga personalidad mula Rwanda, Libya at Central Africa. Makakasama rin ni Kaufman si dating Executive Secretary Salvador Medjoldea. Sabi ng bise, kakala si Medjoldea bilang counsel sakaling makumpleto at maisapinal na ang defense team. Isang abogado pa ang hinihintay sa The Netherlands na posibleng makasama sa defense team, pero hindi daw ito si dating spokesperson Harry Roque. Sabi ni VP, hindi pa raw malinaw kung paano mananatili si Roque sa The Netherlands at ayaw na raw nila ng komplikadong sitwasyon. Pero para naman kay Roque, ang dating Pangulo na raw ang magpapasya kung siya ba ay in o out sa defense team. At least 3 miyembro ng panel ng defense team pero 2 pa lang ang kinikilala ni Presidente Duterte, hayaan muna po natin matapos si proseso. Si Justice Secretary Boying Remulla naman sinabihan si Roque na wag nang ipagpilitan ang sarili sa ICC. Is it relevant? He just sinisiksik niya yung mukha niya para maging relevant siya. Hindi naman siya kailangan dito 5 Pilipinong abogado ang kinikilala ng ICC. Sa panayam ng The Newsmaker sa ICC accredited lawyer na si Gilbert Andres, sasagutin ng ICC ang 3 defense lawyers ni Duterte. Whatever resources are given to the prosecution will also be given to the defense. In fact, the defense counsel of Mr. Duterte will be paid for by the ICC, and I think by ICC practice, up to 3 lawyers will be paid for by the ICC. Beyond that, that's already up to the defendant. Nasa rules din daw ng korte na mga accredited lawyer lang ang haharap sa pagdinig. So it may or may not be a Filipino. In fact, there are other counsels in the list who are not even citizens of a state party to the ICC Rome Statute. And in fact, this is a very public list. It can actually be accessed. Si Andres ay abogado rin ng ilang drug war victims at inaasahan na raw nila ang mga petisyon mula sa kampo ng dating Pangulo tulad ng early release at pagkwestiyon ng kanyang pag-aresto bago ang susunod na hearing sa September 23. Any challenges can be actually invoked before the confirmation of charges. There are provisions in the Rome Statute. But I just want to add, as a lawyer for the victims, we will actually present our views against any challenges by the defense. Kung matuloy ang paglilitis, may posibilidad na makaharap ng dating Pangulo ang mga biktima ng drug war. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Udalo, Newswatch Plus.